So meron tayong bagong sapatos dito ng Chowdown na pwede natin magamit sa daily walking, sa jogging at daily running. At itong sapatos na ito, sabi nila sa advertisement nila, ito daw ay para sa mabagal na takbo sa 6 minutes per kilometer. So ibig sabihin, hindi na natin kailangan itakbo ng mabilis na pace para mag-activate yung pagiging malambot ng midsole nito. So tingnan nga natin kung ano ang magiging experience ko dito. Disclosure, ng sapatos na ito ay pinadala sa akin ng official authorized sellers ng Chowdown na nakabase sa Shopee para i-test o gawan ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin ito o gawan ito ng review, at lahat ng opinion ko dito ay base sa experience ko. Nga pala guys, itong sapatos na ito, sabi din sa advertisement nila, ito daw ay suitable for short to medium distance of 3 kilometers to 10 kilometers. So tingnan natin kung ano mangyayari dito kapag naitakbo ito ng mas mataas pa sa 10 kilometers. Pag-usapan natin guys ang specs itong sapatos. Yung upper layer niya ay jacquard mixed with Solana yarn. Tapos kapag hinahawakan ko to, pinapakaramdaman ko, soft siya. Tapos marami siyang malilit na butas para sa pagiging breathable. Tingnan nyo guys, oh. Tapos dito sa toe box, yung malilit na butas na yan, meron ditong extra layer na tela dito sa loob ng sapatos para hindi basta-basta papasok yung malilit na bato. Yung toe cap naman niya, sakto lang yung pagiging malambot, may enough support para sa ating toes. Yung tang naman niya, medyo malapad, at kung mapapansin nyo, hindi sila pantay. Medyo mataas itong left side. So sa tingin ko kung bakit ginawa nila yan, para hindi basta-basta gigilid yung tang kapag tumatakbo tayo. Sakto lang ang haba at parang merong foam sa loob ng tang. Medyo makapal, malambot. Nakakatulong ito para maging comfortable yung paa natin dito. At kapag tinitingnan ko yung material ng tang, para siyang breathable mesh. Tingnan nyo guys, oh. So meron itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lacing holes. So meron siyang pampitong lacing holes. Kung sakali maluwag ito sa inyo, maigpitan nyo ito ng maayos o mako-customize nyo yung pagtali nyo dito. Yung sintas naman ito, medyo malapad. Sakto lang ang haba. Ang ganda ng pagkagawa ng color lining niya. Dito sa gilid, sakto lang yung kapal ng foam. Malambot. Dito naman sa gitna, sobrang kapal yung foam. Malambot. Nakakatulong to para maging comfortable yung pakiramdam natin sa paa. Lalo na dun sa Achilles. At meron ako nararamdaman na heel counter, so hindi basta-basta dudulas yung heel mo dito kapag tumatakbo ka. Dito sa back, matigas, so nakakatulong to para malak ng maayos yung sakong natin dito sa loob ng sapatos para hindi basta-basta gegewang kapag tumatakbo tayo. Dagdag sa stability. At meron ditong reflectorized design dito sa back, so nakakadagdag to sa visibility kapag tumatakbo tayo sa kalsada, lalo na kung madilim. Nga pala guys, kung mapapansin nyo, itong upper layer niya, lalo na dito sa may bandang toe box, medyo malapad. Pinalapad nila ito para maging suitable sa public. So tingnan nga natin kung pwede ba talaga ito sa malapad na paa. Yung material naman ng midsole nito ay TPE bead foaming. Tapos dito sa inside wall ng midsole, may nakatatak dito na Q Comfo Pro. Wala ko guys nakitang details sa advertisement nila kung gaano kakapal ang midsole nito. Pero kapag tinitingnan ko naman ito, makapal naman siya. Kapag pinipress ko naman, malambot. So papakaramdaman ko na lang yung midsole nito kapag tumatakbo ko kung malambot ba o matigas. So meron tatlong sapatos dito guys para i-compare ko yung kapal ng midsole nito para ma-visualize nyo kung gaano kakapal ang midsole nito. So unahin natin dito sa Camel Crown Flying Bird. Pagbabasyan ko yung kanilang forefoot, yung kapal. Ayan, same lang sila ng kapal ng forefoot. Dito naman sa X-Step Chungyun Light, dito rin sa forefoot, same lang din sila ng kapal. Dito sa Anta Travel PG7 1.5, pagbasehan ko din dun sa bandang forefoot, same lang din sila ng kapal. Meron silang nilagay na plastic dito sa gitna ng sapatos. Itong kulay red na to, hindi to full palm, parang hanggang dito lang siya papunta dito. Tapos hindi nila dineclare ko nung klaseng material yung plastic na to. Pero kapag hinihipo ko naman, matigas. So ito ay para sa pag-improve ng stability. Yung rubber outsole naman ito, hindi nila dineclare din kung anong klaseng material yung rubber outsole nito. At kung mapapansin nyo guys, malapad yung cover ng rubber outsole. So papakaramdaman ko na lang kung makapit ba sa kalsada yung rubber outsole nito. At kung tinitingnan ko naman yung rubber outsole nito ng ganitong angle, makapal guys. Tingnan nyo guys, oh. Ganitong angle. Dito sa kabila, pag ganitong angle.
So balikan nyo yung part ng video na to kasi ipapakita ko rin naman yung rubber outsole nito pagkatapos kong itakbo kung mabilis bang mapudpod yung rubber outsole nito. Kung mapapansin nyo din guys yung kanyang outsole malapad. Yung lapad dito sa forefoot ay 117mm, dito naman sa heel ay 94mm. Basic experience ko kapag merong malapad na outsole, yan ay nakakatulong sa stability. Halimbawa sa supination ka, tumatapak yung paa mo ng paganito patagilid. Supination yan. Tapos overpronation yung paloob. Tapos may ganito pa. Kapag naglalad yung paa. Dahil sa malapad yung outsole nito, nalilimitahan niya yung movement ng supination at overpronation kapag tumatapak ka sa ground. Ito naman guys ang insole niya, ang kapal. Isa na ata to sa pinakamakapal na nahawakan kong insole. Kuha natin guys ng estimated na sukat kasi sabi nila 7mm daw ang kapal nito. Tingnan natin. Estimated lang ito guys ha. So dito nakakuha ko ng 7.2mm. Makapal nga. Malambot. Meron kahit papanong support sa ating arch. Pa-curve dito sa heel so nakakatulong to para malak ng maayos yung ating heel. Makapal din dito sa heel. Malambot. So timbangin natin ito kung ilang grams ito sa size 7. 280 grams sa size 7, magaan pa rin itong sapatos. So tara, subukan na natin ito sa pagtakbo. So bago natin pag-usapan kung ano naging performance nito, baka pwede naman yung i-like yung video ko. Pasubscribe naman po ako, wala naman bayad itong malaking tulong ito sa paggagawa ko ng video na ina-upload dito sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo. Yung ginawang takbo ko dito ay easy run na may kasamang stride. So ang ibig sabihin ng stride para sa akin, kapag tumatakbo ko na mabagal, hinahaluan ko siya ng mabilis na takbo sa maikling distance. So naka 16 kilometers ako dito, oras 1 hour and 43 minutes, average pace 6 minutes and 28 seconds, average SR 134 BPM. Pag-usapan muna natin ng fitting nito sa paa ko. Dito sa toe box, yung footbed niya medyo malapad, tapos itong upper layer ng toe box paumbok, so maluwag yung nararamdaman ko dito. Dito naman sa gitna, sakto lang din yung nararamdaman ko dito, hindi maluwag, hindi masikip. Meron ako nararamdaman dito na support sa arch ko. Dito naman sa heel, sakto lang din yung nararamdaman ko dito, hindi maluwag, hindi masikip. So sa tingin ko, itong sapatos na ito ay pwede sa malapad na paa, sa medyo malapad na paa, at sa normal na lapad na paa. Pagdating naman sa size nito, ito ay true to size. Nung tumatakbo na ako, nagpe-pace ako dito ng 6 minutes per kilometer, pinapakaramdaman ko ng gusto yung midsole nito kung malambot ba. Malambot yung nararamdaman ko dito, at isang malaking factor sa pagiging malambot ng midsole nito ay yung makapal niyang insole. Yung insole kasi nito, hindi lang siya makapal kundi siksik, kaya ramdam na ramdam ko yung pagiging malambot nito. Kung i-compare ko yung pagiging malambot ng midsole nito dito sa Anta Travel PG7 1.5, may pagka-similar sila pero mas malambot ito ng konti. Kung i-compare ko naman yung pagiging malambot ng midsole dito sa Anta Travel PG7 sa unang version, nasa 12 km na ako at ang pakaramdam ko sa midsole nito ay parang ito. Pero hindi pa rin sila magkaparehas ng pagiging malambot ng midsole kasi magkaiba ang process ng midsole nito. At sa pakaramdam ko, mas malambot pa rin ng konti itong unang version ng Anta Travel PG7 kaysa dito. Kung i-compare ko naman yung pagiging malambot ng midsole dito sa X-Step Chignon Light, mas malambot ang midsole nito kaysa dito. Yung pagiging malambot ng midsole nito, comfortable yung nararamdaman ko dito at saktong-sakto ito para magamit sa jogging, sa easy run, sa long run at LSD. Sa pagiging responsive naman na midsole, tumatakbo ko dito ng 5 minutes per kilometer, 4 minutes per kilometer, meron ako nararamdaman dito na bouncy feeling pero hindi siya ganun kalakas.
saktong-sakto lang yung bouncy feeling nito sa non-carbon plated running shoes. May dalawang nagtutulungan kung bakit nagkakaroon nito ng bouncy feeling dahil sa makapal yung insole niya at siksik, dagdag yon sa bouncy feeling ng midsole nito. At yung midsole naman niya may pagka-firm ng konti kaya may dagdag din sa bouncy feeling kapag tumatakbo ka na mabilis. Pero kapag tumatakbo ka na mabagal, ang nararamdaman mo dito ay yung makapal na insole sa pagiging bouncy feeling. Sinubukan ko rin naman itong itakbo ng mas mabilis na pace na umabot ng 3 minutes and 24 seconds para malaman ko ba kung responsive pa rin ang midsole nito sa ganyang pace. Ang responsive pa rin ng midsole nito at para sa akin, mas mabilis yung responsive ng midsole nito sa ganyang pace kaysa dito sa Anta Travel PG7 at dito sa X-Step Chingyon Light. Pero hindi sinlakas ng carbon plated running shoes ang response ng midsole nito. Sa pagiging stable naman ito, stable to sa pantay na kalsada. Idinaan ko ito sa palikong kalsada tapos pataas. Pababang kalsada tapos paliko. Stable yung nararamdaman ko dito at hindi ako nakakaramdam na gumegewang yung paa ko dito sa loob ng sapatos. Hindi ko rin nararamdaman na dumudulas yung heel ko dito sa heel counter niya. Nakalak ng maayos. Nakatulong yung malapad na outsole sa pagiging stable nito. Yung rubber outsole naman niya, napapadaan ako sa basang kalsada, hindi ako nakakaramdam na dumudulas yung rubber outsole nito. Makapit. Makatulong din yung makapit na rubber outsole sa pagiging stable nito. Sa strike pattern naman ito, pwede ito sa forefoot striker, midfoot striker kasi may enough cushioning yung midsole nito dito sa forefoot at midfoot. Sa mga nag-heel strike, pwede rin naman ito sa inyo kasi may enough cushioning yung heel nito. At para sa akin itong sapatos na ito ay neutral shoes pa rin na merong maayos na stability. At kung sasabihin naman na stability shoes ito, para sa akin hindi siya 100% stability shoe kasi tingnan nyo guys yung gitna. Nalalambutan pa rin ako dito sa gitna. So dapat firm itong gitna na to. Hindi mo siya may squeeze ng ganito ng gusto para masabi kong 100% stability shoes ito. So sabi nila sa advertisement nila, itong sapatos na ito ay para sa short to medium distance, 3 kilometers to 10 kilometers. So naka 16 kilometers sa takbo ko dito, malambot pa rin yung nararamdaman ko sa midsole nito. So sa tingin ko itong sapatos na ito ay pwedeng maitakbo ng half marathon pataas, lalo na kung magaan ka na katulad ko. Kung medyo mabigat ka, pwede mo itong maitakbo ng half marathon. Pag-usapan natin guys ang durability nitong sapatos. Unahin natin dito sa rubber outsole niya. So naka 16 kilometers na ako dito, ito na nangyari sa rubber outsole niya. Dito may konting gasgas. Dito may konting gasgas. Dito naman sa kabila na to, wala pa masyadong gasgas. So sa tingin ko, yung rubber outsole nito ay matibay. Kung ikaw ay supination na katulad ko o overpronation ka, sa tingin ko tatagal yung rubber outsole nito. Lalo na kung ang bagsak ng paa mo ay yung pantay, mas tatagal yung rubber outsole nito sa inyo. Ito naman ang nangyari sa midsole niya, wala pa masyadong bitak-bitak, hindi rin nabakbak yung kulay niya. Dito sa kabila, wala din masyadong bitak-bitak. So sa tingin ko, yung midsole nito ay matibay. So tingnan naman natin guys ang dikit ng upper layer at nung midsole kung nawala na. Unahin natin dito sa may bandang toe box. So nakadikit pa rin. Dito sa gitna, nakadikit pa rin. Dito sa may bandang heel, nakadikit pa rin. Dito sa back, nakadikit pa rin. Dito sa inside wall, nakadikit pa rin. Dito sa gitna, nakadikit pa rin. Dito sa may bandang toe box, nakadikit pa rin. Dito sa front, nakadikit pa rin. So matibay yung mga dikit nito.
Pag-usapan natin guys ang nagustuhan ko sa sapatos na ito at hindi ko nagustuhan. Unahin ko na sa nagustuhan ko. Nagustuhan ko yung makapal na insole niya. Dahil doon, comfortable yung nararamdaman ko sa loob ng sapatos. Pangalawang nagustuhan ko dito, nakalak ng maayos yung pako dito sa loob ng sapatos kahit na hindi ko ginagamit yung pampitong lacing holes. Pangatlong nagustuhan ko dito yung kanyang midsole. May konting pagka-firm dahil doon maganda ang reaction ng midsole sa mabilis na pace. Ang pang-apat na nagustuhan ko dito, kahit na napaka-affordable nito, hindi tinipid yung mga material nito. Yung upper layer niya, maayos ang pagkagawa, hindi tinipid. Itong midsole niya, hindi rin tinipid. Yung rubber outsole niya, hindi rin tinipid. At lalo na, yung kanyang insole, hindi rin tinipid. Dahil sa mga yan, itong sapatos na ito ay nagmumukhang mamahalin. Pero ito guys ay nasa 2,000 plus kapag lalagyan nyo ng vouchers. Ang hindi ko naman nagustuhan sa sapatos na ito, unang-una nung tumatakbo ko ng first kilometer, 2 kilometers, medyo mainit yung nararamdaman ko dito sa loob ng sapatos. Pero nung nasa 3 kilometers to 4 kilometers na ako, hindi na mainit yung nararamdaman ko sa loob ng sapatos. At ang pangalawang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito, yung weight niya na nasa 280 grams. Kasi hindi magiging effortless yung bawat takbang natin dito kapag tumatakbo tayo ng mabilis. So yan lang po muna masasabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood at run safe po.